Paano kung isinilang ka sa isang pamilya ng mangingisda? Ganyan ang buhay ni Irish. Isang dalagang tela nakabukod sa mundo. Nakatira sa kubo sa itaas ng puno at kabisado ang bawat lihim ng dagat. Habang ang iba ay abala sa cellphone sa ginhawa ng syudad, siya naman ay abala sa panghuhuli ng isda, pagdukot ng shell, paghahanap ng kuray sa buhangin. Gusto mo bang makita kung paano siya nabubuhay sa kakaibang paraiso ng simpleng buhay? Panoorin mo ang buong kwento ni Irish at hayaan mong ikaw mismo ang humusga. Mas mahirap ba siya o mas masaya sa ganitong buhay? Yan mga kawild, bali ngayon ang pupuntahan natin yung isang dalaga na nadaanan namin. Nung minsan sumama kami sa tribo para mag-alimango, nadaanan namin sa panig na yan na nakatira siya sa gilid ng dagat. Ang trabaho niya, nangingisda at iba't ibang uri ng paraan ng pamumuhay sa gilid ng dagat. Sinabi namin sa kanya na babalik kami pagkatapos ng ilang araw. So kaya babalik tayo mga kawild, sana naroon siya. Ayon sa kanya, hindi siya umaalis kasi doon yung kanyang hanap buhay. Let's go mga kawild. Dito natin siya nadat na nung nakaraan. Opo! Opo! Walang tao pero meron mga shell, oh. Mga kawild yung kanyang hinahanap. Ito. Ito. Sabi, nandito lang ano. Kasi may euros ng counting shell. Ayan, oh. Mausok pa, oh. Dito namin siya naladan mga kawild nung sumama kami sa tribo para mag-alimango. Sarap ito. Kaya lang... Kasi din, nandiyan lang yan. Nangunguha ng kung ano mga kukuha. Ayun, oh. Ayun, oh. May ano? Ano yan? Bukon, kung tawagin mga kawild. Bukon. Yung alimango sa tahik. Oo. Alimango sa tahik. Ayun, oh. Yung mga sa mga buto. Ayan. Sabi niya, pati ito, marunong siya maghanap nito. Marunong siya maghanap. Kaya lang wala. Pero sigurado narito siya mga kawild kasi ito, may apoy pa. Yan. Malamang narito na siya sa gilid ng dagat kasi ang trabaho niya, naghanap siya ng shell, nangingisda, naghanap siya ng alimango. Ayan. Ayan, tama. Tama. Ayan siya mga kawild, oh. Hindi ko lang tiyak pero dahil babae yun, malamang siya na yun. Ayun, oh. May dalaga sa gitna ng dagat, mga alon ang kanyang kasuyuan. O dalaga sa dagat malaya, ang himig mo'y awit ng pag-asa. Sa bawat agos, ikaw ang tala. May dalaga sa gitna ng dagat, naglalakbay siya. Siya mga kawild. May dalaga sa gitna ng dagat, mga alon ang kanyang kasuyuan. O dalaga sa dagat malaya, ang himig mo'y awit ng pag-asa. Sa bawat agos, ikaw ang tala. May dalaga sa gitna ng dagat, naglalakbay siya. May dalaga sa gitna ng dagat, mga alon ang kanyang kasuyuan. O dalaga sa dagat malaya, ang himig mo'y awit ng pag-asa. Sa bawat agos, ikaw ang tala. May dalaga
Eng! gitna ng dagat. Dito ka, halika dali. Ay siya. Yan. Yun. Siya, bakawal. Siya ito. Kumusta na? Okay naman? Kala namin walang tao doon. Dito ka pala. Oo. Kaya nang sabi ko sa'yo, nababalik kami. Okay lang? Okay lang, ilagay ko dito yung microphone sa ano mo. Ayan, mangingisda ka ngayon. Opo. Kanina ka pa dito. Kanina pa po, dun po sa dulo. Doon ka, galing ka sa dulo. Ano to, pahibas na o pataib? Pataib po. Pataib na. So pagilid ka na rin. Opo. Ayan. Ito. Ito yung muna huli mo. Ito mo mga kawaldo. Ayan o. Ito yung mga isda sa gilid ng dagat. Boy, pa isa. Okay lang na ano, makita namin yung panghuli mo. Okay lang. Saan ba may isda dito? Para makita natin na dyan lang. Sige daw. Pinakita sa amin ni Iris kung gaano kadali para sa kanya ang manghuli ng isda. Para bang second nature na lang. Kasi dito na talaga siya lumaki. Dito na siya tumibay. Ayun, oh. Dito na siya nagdalaga sa dagat. Anong pangalan ng isdang ito? Paro-paro po. Paro-paro. Ayun, may paro-paro pala sa ano. Ay, gandang isda niya mga kawaldo. Parang yung minsan nakikita natin sa mga ano, Ganda ng video. Ganda oh. Yung itim niya nagkintab. Oo. Ganda. Ganda. Kinakain ba ito? Lumalaki pa ito? Lumalaki pa. Kung tutusin, maliliit na isda lang ang nahuhuli ni Iris sa tabi ng dagat. Pero dito mo makikita kung gaano talaga siya kakaiba kumpara sa karamihan ng dalaga. Sa tuwing titingnan mo siya, mapapaisip ka talaga. Paano kaya kung tayo ang nasa kalagayan niya? Kakayanin mo ba? O susuko ka? Yun. Halika. Anong isda yan? Tuga po. Ha? Tuga po po. Tuga po. Ano ito? Binibinta mo o pang-ulam mo dyan? Pang-ulam po. Pag marami po, pambinta. Pag marami yung pambinta mo. Sino nagbibinta? Kami po. Kayo? Yung mga kapatid mo? Oo. Sapat na ang nahuli ni Iris para sa araw na ito. Kaya umuwi na siya. Walang yabang, walang reklamo. Dahil para sa kanya, ang simpleng huli ay biyaya na. Itong mga shell na ito, ikaw nakahuli niyan? Yan. Yung hibas po yan. Yung hibas, paghibas. Tapos pag ano naman to. Napansin ko may, ano, ito oh. Ano man tawag dito sa inyo? Bukon po. Bukon, oh, bukon nga sa amin ay kuray. Ikaw ba nang huli nito? Saan to? Di ba sa butas nakatira? Ayun. Nilalambat po. Nilalambat? Ito po yung Ayan. panghuling. Ito. Ito ang ginagamit ng huli niyan. Kala. Ayun. Tama mga kabaldo. Ito, inilalagay sa butas. Okay lang na ano, na makita namin. Manghuli ka ba mamaya? Pwede. Pwede. Ayun. Ito pala mga kabaldo. Makita natin. Sino nagturo sa inyo itong pag ano? Yung papa ko po. Papa mo? Ayun. So, papa mo talaga mangingisda. Ilang taon ka na? 18 po. Ay, 18 ka na. Nag-aaral ka pa? Hindi na po. Hindi ka na nag-aaral. So, dito na talaga yung ano mo, buhay mo. Dito po sa dagat. Sa dagat. Dito ka na talaga madalas. Natuto ka na magano dyan. Lahat ng uri ng pangisda. Ito naman, pag Mahal nakakaipon, po yan. mahal to. 200 po ang ano yan. 1 kilo. 200 ang 1 kilo. Adi, kaya lang, ang 1 kilo to ilang piraso? Mga 7 po. 8. 7-8. So, kailangan mo ng 7-8 para maka 200 ka. Ikaw lang ba mag-isa? Minsan kasama yung mga ano, kapatid mo. Kasama ko po minsan. Ayun. Sige, okay lang na ano, makakita namin yung panghuli mo. So yun mga kabald, bali, nakain lang. Nakali na, di ba? Nakain lang, tapos mamaya sasama tayo pag huli nito. Darating ba yung iba mo kapatid? Darating hindi to. Ayun. So yung mga kabald, tignan mo yung bahay niya, Iris. Ito yung pahingahan niya. Ayun. Tapos may bahay dito sa kabila. Saan ka natutulog dito? Diyan po. Dito. Wala namang ano May dito. duyan po. Wala namang masamang tao dumadaan, ano. Wala Mga namang. mangingilaw lang po. Mga dito mangingilaw, po yung mga ita. nagdadaan.
Diyan po nagdadaan. Yung mga aita dito. Kasi mga kawild, nakita namin siya nung sumama kami sa mga aita minsan na Galimango. Nakita namin na, dati na namin ito nakikita pero lagi walang tao. Pero sa beses na daanan namin siya, sabi namin babalik kami. Kaya okay naman sa kanya para makita natin yung paraan ng buhay niya dito. Pero minsan pala, kasama niya yung pamilya niya rito. Sila yung nandito nakatira. Madalas nandiyan kayo sa laot nag-ano. Kaya pala walang tao dito pag dumadaan kami. Nandun po kami sa kabila pag wala po kami dito. Doon sa unahan pa. Yung nag-iisang kubo po doon. Ay, may isa pang kubo doon. Ah, yun. Kaya rin nakatira doon. Oo nga. Diyan lang mga kawild, mga 1 kilometro o mahigit. May isa pang kubo doon na parang malaki-laki dito, di ba? So yun. Kaya din nakatira doon. So palipat-lipat kayo depende kung saan may isda. May shell, ayun. Bali ngayon naman, kasama tayo kay Iris. Nasabi niya panghuli niya ng bukon. Yung alimango sa butas. Dito daw yun. Dito daw siya nanghuli. Ba't may pala? Hinuhukay? Opo. Panghukay yan. So yan. Saka na magdala ng pala. Hindi mabigat. Pwedeng hukayin pag hindi lumabas. Tapos may dala siyang bitag. Bitag mga kawal. Tara. Maganda yung bilog. Ano po? Yung saan kaya dito eh? Mga gaano katagal bago natin balikan yung nilagay mong bitag? Mga kalahating oras po. Kalahating oras. Ano na yun, lalabas na uli yun. Tapos mahuli na yun. Minsan ba hindi nahuhuli? Hindi po. Hindi. Minsan po yung iba pinapasok yung lambat sa loob. Nahihila. Di pa na hukayin. Hindi na po. Kasi malalim po yun. Malalim. Ayun. So, dapat pala matibay yung lagay na kahoy. Ganun pala. Ayun mga kawal, maghintay tayo ng kalating oras. Para bago natin tingnan kung may huli na nga yung niya. Bitag. Wala pa po. Wala pa rin. Hindi pa po nalabas. Wala pa rin mga kawal. Hindi pa nalabas? Ito po sa kabila. So maghihintay pala tayo. Diyan? Wala pa din po. Wala pa rin mga kawal. Siguro kapapasok lang. Depende siguro yan sa oras na kapapasok lang. O kaya wala na dyan ano. Ito po may huling isa. Saan? Ayun. Ayan. Ito. Ito mga kawal. Ayan. Wala nakatingin no. Hindi siya makaalis. Ayan pala siya. Pag nalambat siya, hindi na siya makakaalis. Talagang sanay ka na sa paghawak ah. Ayun. Yung isa. Ano na? Ito na. Dapat na yung lambat. Ayan na. Takpan na yung butas. Hindi mo na siya halata. Ulit pa. Ayun. Tapang ah. Okay no. Ito. Lucy. Ayun. Wala na oh. Tingnan niyo mga kabaldo. Natakpan na. Kala mo wala. Ayan. Okay. Lagay. Mas maganda pala ang ganyang lambat.
Ilan na? 3 na. Minsan ba gaano karami na huli mo niyan pag tuloy-tuloy? Mga 7 po. 7 piraso? Mga 10 Hanggang 10. Tuloy-tuloy. So yung bitag mo, kakabit mo na yung kakabit. Mm. Oh. Okay, isa. Huli rin po. Okay. Ano? Kasi sa mga pahuli. Kuray na naman ay bitag. Nasa niya lang. Ayan. Okay. Lang. Ayan. Ayos ah. Ilan na lahat? 4 po. 4 na. Okay. Meron din po ito. Ah, yan. Ayun na. Hindi na sa loob. Nakawala po. Wala. Kawala. Karamdam. Ayun. Nakakawala din pala minsan, ano. Buti din niya nadala sa loob. Nakakasabit po yan dito yan. Yan, no. Kaya, ano, Hindi po minsan lang na nahuhugot nadadala. niya yan. Hindi niya ba napuputol itong lambat na to? Hindi niya nagaganon yung na... Siya din po. Kasi Ang kaya ganito ganyan po. na yung iba. Kaya iba sira na. Yun. Sige. Di ano na. Bus na. Bus na yung bitag natin. Ilan na huli? Meron pa po itong 2, hindi pa po napapandaw. Yung babalikan natin. Hindi ah. Sige, tara. Mga huli natin, mga huli. Meron po ito. Ano na? Meron na? Ayun. Ayun, oh. Kanina wala siya. Laki ng paa. Laki ng paa, oh. Pag biglahin nila, nagkakaputol-putol yung paa. So hinuhukay siya. Ito, kain natin ng pala. So, palahin natin. Pwede bang palahin? Pwede. Dapat lang yung pala. Lang, baka mahati. Yun o. Kita na. Yun. Yun na. Laki isang yan ah. Kaya pala ang tagal lumabas. Laki nga. Pa lang nasa dito. Ang liit ng isang pa. Kala ko yung laki. Naputulan na yan. Nagpupo na lang. Kala ko malaki. Ang liit ng isang paa. Ano no? Bueno, 5. 5 kawal yung nahuli niya. Bali, yan. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi mong 8 piraso ay 1 kilo. O kailangan pa na mga 3, ano? May isa ka na doon, 6. 6. Yun. So, 6 na mga kawal, kailangan pa ng 2 para maka 1 kilo siya. 200. Manghuli ka pa ba mamaya? Manghuli ka pa? Hindi ko lang po alam. Hindi mo na alam. Ayun. So, titignan na pa yung pagdating ng pamilya mo. Ayun. Mayroon, paano yung binibenta? Mayroon na bumibili o nilalako nyo dyan sa... Nilalako po. Tapos minsan po meron pong binabayaran na po. Tapos ihatid na lang. Ayun. So, nagbigay sa inyo ng bayad, ihatid nyo na lang yan. Pagkakahuli po.
Parang order ano. Mas mura yan kaysa doon sa alimango, ano, yung ganun kalalaki. Pag nakakahuli kayo ng alimango, magkano naman kilo nun? Minsan lang po namin binibinta yun. Mahal po yun eh. Mahal, oh. 400 po. 400 ang bita nyo ng alimango. Nakahuli Times nga two. po kung ganyan kalaki. Laki. Yung isang Kinain po namin yun. kinain nyo dahil bihira lang. Mas madalas ganito. Mas ito nga naman mga kawal, dito lang sa gilid. Yung alimango, susuot pa dyan. Mabuti yung mga item, magagaling. Kaya hiyaw subot dyan, di ba, sa bakawan? Ayun. Dito ka natutulog. Opo. Dito. So, pag maulan, di naman siya tumatagos. Hindi naman Hindi po. naman. Okay, oh. Lalo lang pag marami yata, baka gumiba, ano? Hindi po. Hindi naman. Para lang mga kawal, nasa bakasyon. Pero ito talaga yung tirahan niya. Bakit mas madalas narito ka na? Ba't di ka mauwi doon sa inyo? Mas gusto mo rito? Mas gusto ko po dito kasi naghahanap buhay po. Naghanap buhay. Noong nung oras dumarating dito yung pamilya mo, sila mama at papa mo, Hapon po. hapon. Bakit Maglalambat po sila. Ayun. So yung lambat na yan, sila papa mo gumagamit yan? Opo. Yun pala ang sistema dito. Pero madalas ikaw naiiwan. Yung mga kapatid mo ba nag-aaral pa? Hindi na po. Hindi na? Lahat po hindi na. Ilan pa? Sunod sa'yo? Ano po? 3. So yung tatlong yun, hindi na nag-aaral? Hindi na po. So yun pala mga kawal, yung mga bunso niyang kapatid, hindi na nag-aaral. Siguro nga dahil sa sitwasyon nila sa buhay. So ang trabaho niyo talaga dito sa pangingisda. Pangingisda, paghanap ng shell, paghanap ng alimango. Alam mga kawal, hindi natin inabot yung magulang nila. Gabi lang talaga sila pumupunta dito. Gabi. Tapos, uuwi sila ng madaling araw, umagang-maga. Mga hapon po, tanghali, ganun po. Ayun. Hapon o tanghali. Hapon o tanghali. So, yun, Iris, salamat sa pagpayag mo na makita namin kung paano ka nabubuhay dito. Gusto namin bigay itong konti matutulong namin sa'yo. Ayan, 3,000. Salamat Para- po. At least may mabibili ka dito. Solar, kung ano yung kailangan nyo sa paghanap buhay, na mabibili niyan siguro yung ano. Ano ba kailangan nyo rito kung sakali sana? Kailangan lang po namin dito, mga bigas po, yung dalahin po dito para yung hindi po nauubusan. Wala naman pong problema sa ulam. Kasi dito na. nandito lang po kami So, sa ang loob. kailangan nyo lang dito, bigas, kape, asukal, ganyan. Tuyo, suka, mantika, yung panluto ng pangulam, tapos yung bigas. So, dito na talaga kayo nabubuhay. Ano? Dito na po. Pero may iba kayong bahay talaga. May iba po. Ito lang po pinupuntahan namin pag gusto po namin magdagat, maglalambat po. Tapos pag nakakahuli po, bibinta namin. Yung iba Bibinta po, nyo. inuulam. Ayun. Pero ito ba lupa na ito sa inyo? Sa inyo itong lupa na to? Hindi po, pinapabantayan lang po kala Papa. Tuloy bantay na rin kayo. Kaya pala kayo narito. Pati po yung mga nyuga na yan. So yung nyogan na yan, kayo na rin nagbabantay, tapos nangingisda kayo dito. Kaya pala. So yan pala. So yung hinuli mong alimango, dadagdagan mo pa yun. Ayun. So gano'n na lang. Paano Iris, pakisabi na lang sa magulang mo na pumunta kami. Opo. Siguro minsan, baka pagbalik namin, narito sila, makausap namin sila. Paano? Salamat. Sige po. Ayan, galing Maraming yan. salamat po. Ayan, galing yan kay Sir Edgar. Maraming salamat po Sir Edgar sa iyong kabutihan loob.